Hello. Hi. Hi. Good afternoon po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo bilang pagpapatuloy ng gawain. Nandito na po tayo sa tinatawag na ikalawang bahagi. Ang una pong bahagi, yung ginawa natin kanina, pakikiisa natin sa tinatawag na panalangin. Kumbaga, sa oras ng pananalangin, yung nais natin ang ipinapahatid natin sa Diyos. Yung request ng bawat isa sa atin. Ngayon naman, para mabuo yung, sabi nga, ang komunikasyon ng bawat isa, ang Diyos naman ang makikipagsalita sa atin sa pamamagitan ng ibang bagyo. Kumbaga, humingi tayo, nag-request tayo sa Diyos, pakikinggan niya yun. Dapat, yung sasabihin niya naman sa atin, pakikinggan din natin para maging patas. Yung kailangan natin, pinakikinggan niya, pakikinggan din natin yung nais niya. Ano yung nais niya? Ito po yung mga mensahe o kaya sitas sa bawat gampanin. Ngayon po, meron tayong aralin. Ang una sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo sa Kapitulo 15, versikulo 10 hanggang sa 20. Basahin po natin. Ang sabi po ay ganito. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sa kanila'y sinabi, pakinggan ninyo at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Pag-aralan po natin, isang bersikulo, pero napaka dami ng pagpapaliwanag o kahulugan o tinatawag ng laman. Kung pag-aralan po natin, sa bibig, dalawang bagay ang nariyan. Yung pumapasok at lumalabas. Ang pumapasok, ito yung mga kinakain natin. Yan man ay gulay, karne, kahit ano, basta lahat ng pumapasok sa bibig. At ang lumalabas naman, ito naman yung yung pagsasalita. Kung pag-aralan po natin, sabi dito, ang pumapasok sa bibig ng tao ay hindi nakakahawa. Halimbawa, kinain natin may lason. Ang malalason tayo lang, pero yung kasama natin, kung hindi rin siya kumain, hindi siya malalason. Kung kumain tayo ng balis, tayo naman yung masisira yung tiyan. Hindi sila. Ibig sabihin, hindi po siya nakakahawa. Sabi sa Bicol, dain nakakaulakit. Ang mapapahamak lang yung bibig na tumanggap ng pagkain. Ano po yung nakakahawa? Ang nakakahawa, yung lumalabas sa bibig ng tao sa makatuwid bagay, yung mga salita na binibitawan natin. Pwedeng ito'y magagamit natin sa pagpupuri sa Diyos o kaya sa paglapastangan sa kapwa, pagmumura, pagsasalita ng mga masasakit na salita. Yan po ang nakakahawa. Sapagkat pwedeng may sumama ang loob o gumante o kaya may magalit. Yan po, nagsasanga-sanga na yan.
Kaya iyan po ang nakakahawa. Ngayon po, dahil doon sa sinabi ng ating dakilang Panginoon, meron pong nagdamdam nang magkagayoy nagsilapit ang mga alagad at sa kanila'y sinabi, nalalaman mo bang nangagdamdam ang mga Parisiyo pagkarinig nila ng mga pananalitang ito? Kung pag-aaralan po natin, bakit po nagdamdam ang mga Parisiyo? Ano-ano ba ang mga Parisiyo? Ang mga Parisiyo, ito yung tinatawag sa kanilang rabi o guro ng mga kautusan. Rabi ng mga Hudyo o ng relihiyong Hudaismo. Ito yung nagtuturo ng mga bagay-bagay na kung paano magmula sa mga kautusan ni Moises, mga palatuntunan, mga sinusunod ng mga Hudyo. Kasama na doon yung mga kahatulan. Kung baga, masigasig sila sa pag-aaral ng mga kautusan ni Moises. Ang pagkakaiba nga lang, sa turo ng ating dakilang Panginoon, ang mga Parisiyo ay mapagpaimbabaw. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng aral sa mga tao kung ano ang dapat na susundin o gagawin ng tao. Ang problema, yung mga Parisiyo, hindi sila kasama. Exclusive lang yun sa mga Hudyo. Pero yung mga eskribas at mga Parisiyo, exempted sila sa pagsunod. Dapat hindi po ganun. Sapagkat ang aral po ay para sa lahat. Tayo man ay Parisiyo, tayo man ay Hudyo, tayo man ay Hintil, sakop tayo lahat ng tinatawag na salita ng Diyos. Kaya, kung tayo po ay isang tagasunod ng aral, hindi po tayo magdarandam sapagkat alam natin na iyan ay gawang masama. Dahil nga na ang mga Parisiyo ay mapagpaibabaw, kaya sila nagdamdam dahil nasaktan ang kanilang kalooban. Dahil dapat sana hindi sila kasama doon, kundi napasama sila sapagkat ang salita ng Diyos ay para po sa lahat. Kaya ang nasasaktan sa makatuwid bagay, hindi yung kalooban nila ang nasaktan, kundi yung kanilang mga ego o tinatawag na kataasan o pride na ayaw nilang magpasakot. Ang ipinalalagay ng mga Parisiyo para sa kanila, sila na ang marunong, sila na ang napakagaling pagdating sa mga kautusan. Pero pagdating sa pagsunod, hindi po sila kasama sa pagsunod. Kaya po, kumbaga nag-report yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon, ang mga Parisiyo ay nagdamdam sa sinabi ng ating dakilang Panginoon. Ano ang sagot ng ating dakilang Panginoon? Datapwat sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Pabayaan niyo sila. Sila ay mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Kaya dito po, ipinaliwanag ng ating dakilang Panginoon. Ang bawat halaman na hindi itinanim ng kanyang Ama ay bubunutin. Sa makatuwid, nakikilala ng ating dakilang Panginoon yung sariling kanya at yung mga pinagpahayagan ng kanyang Ama. Marahil nga ang mga Parisiyo ay hindi talaga itinanim ng kanyang Ama o ng Ama nating lahat sa makatuwid, ang Amang makapangyarihan sa lahat. Kumbaga hindi sila hinirang, hindi sila inilagay doon para manguna, kundi sila ay nagkunwari na mga guro o tagapagturo, pero
ang kanilang hangarin walang iba ang makalamang sa kapwa. Kaya kung pag-aralan po natin, sinabi dito ng ating dakilang Panginoon na kapag ang bulag umakay sa bulag, kapwa sila mga humulog sa hukay. Halimbawa po, sino po ba ang bulag? Yan ba ay bulag na wala silang mata? O yung pag-akay na walang iba, inaakay ang isang tao papunta sa kapahamakan? Halimbawa, nagtuturo ako ng mabubuting bagay. Pero hindi ko alam ang patutunguhan. Kahit ako rin sa aking sarili. Yan ang mangyayari doon sa tinuturuan. Iyon nga nagtuturo, hindi niya alam kung ano ang magiging kalagayan niya. Lalo na siguro yung natuturuan, ano ang magiging kalagayan niya. Yan po ay kalagayan ng mga Parisiyo. Pero kung nakakasiguro tayo sa pamamagitan na kaya tayo'y nagtuturo, kaya tayo nagsasalita dahil tayo ay hinirang ng Diyos, pinagkatiwalaan ng Ebanghelyo para ang Ebanghelyo niya maipunla sa bawat isipan ng bawat isa sa atin. At kahit tayo man o ako man o kayo man ay may kasiguraduhan na sa oras na tanggapin natin ang Ebanghelyo, ilagay natin ito sa ating isipan, sa ating puso, meron tayong tatanggapin. Walang iba ang maingatan tayo ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga turo na yan, na nagdidiyan, sabi nga, hindi ko na ikanga isusulat ang aking mga kautusan sa mga tapyas na bato, kundi sa isang pusong laman. Sa makatuwid, tinuturoan na tayong mapabuti ang ating mga gawa sa pamamagitan ng mga aral na ating napapakinggan, na iyan ay ina-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya po, nagpapakilala dito ang ating dakilang Panginoon na siya'y nagmula sa Ama. Ang kanyang mga aral ay mula rin sa Ama. Sa makatuwid, ano yung aral na ipinagkakaloob ng mga Parisiyo? Marahil, pinakilala dito ng ating dakilang Panginoon na hindi sila yung mga halaman na itinanim ng Ama ng ating dakilang Panginoon, kundi sila yung mga nangagpapanggap na inaari nilang sa kanila'y mabubuti sila, karapat-dapat sila, na dapat silang sundin. Pero nung makilala nila ang ating dakilang Panginoon, ang mga tao po nun ay nagising at nakilala ng lubusan na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makatuwid bagay, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na sinugo na nangaral ng Ebanghelyo patungo sa kaligtasan. Dito po nagbago ang pag-iisip ng mga tao. Sapagkat may kasiguraduhan ang magiging kalagayan pagkatapos natanggapin natin ang aral o Ebanghelyo ng ating dakilang Panginoon. Kaya po kung pag-aaralan natin, kapag ang umaakay ay wala siyang, o kumbaga, walang kasiguraduhan ang pag-akay. Walang tatanggaping bunga kahit yung umaakay. Wala siyang kasiguraduhan sa kanyang sarili. Ano ang matatanggap ng kanyang inaaralan o tinuturuan? Kung sa pamamagitan lamang ng kanyang sarili, nagbabasa siya ng banal na kasulatan pero hindi niya alam ang ibig sabihin, pagkatapos nun, mauwi lang sa wala. Pero kung tayo po ay sinugo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang bawat salita na ating ipinapaliwanag at binibigyang buhay, ito po ay nagiging daan patungo doon sa walang hanggang buhay. Sa makatuwid, may kasiguraduhan ang ating magiging kalagayan sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Kaya hindi tayo matatawag na bulag na taga-akay. Sapagkat kapag ang bulag ay umakay sa kapwa bulag,
Halimbawa, yung hindi pa nakakaunawa, inagay din ang hindi rin makakaunawa, kapwa sila mapapahamak. Kaya magiging kalagayan yan, kung ang taga-akay napunta dun sa impyerno, yung inaakay, kapwa sila magiging parehas ang kalagayan. Kaya po, sinubo ang ating dakilang Panginoon para hindi tayo mahulog sa hukay, kundi tayo ay iligtas at pagkalooban ng pagkakataong mabuhay para sa Diyos. Nang sa ganun, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, magpatuloy tayo. Gawin natin kung ano ang kanyang kalooban, ang mga kabutihang bagay na itinuturo sa atin sa bawat pakikinig natin ng Ebanghelyo sa bawat araw ng pagsamba. Ano pa bang sabi dito? Nagtanong si Pedro. Sabi ni Pedro, ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga. At sinabi niya, kayo baga naman wala rin pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling. At siyang nangakakahawa sa tao. Dito po, nung inalam ni Simon Pedro yung talinhaga na kumbaga humihingi siya na ipaliwanag ng ating dakilang Panginoon. Ano ang sinabi ng ating dakilang Panginoon? Kayo rin ba naman ay wala rin mga pag-iisip? Napakakukunti pa ba ng inyong unawa? Sapagkat napakinggan na, pero hindi pa nila naunawaan. Simple lang naman sinabi ng ating dakilang Panginoon. Ang pumapasok sa bibig, kumbaga, sabi nga doon sa tinuturo sa eskwelahan, pagdating doon sa digestive system, ipapasok sa bibig, ngunguyain, tutulungan ng laway para malunok. Dadaan ng esophagus, papunta ng bituka. Pagkatapos doon, istak na yun doon. Bababa siya, dadaan siya ng duodeno. Tapos, nandun yung pancreas sa kabila. Tapos naman, sa baba nun, yung small intestine, iikot yun doon para, kumbaga, kunin yung mga sustansya. At pagkatapos nun, yung tuyo, lulusot na yun doon sa large intestine. Yun na yung dumi. O yan yung cycle. Sabi nga nung isang nagtanong sa akin, ano ang function ng atay? Hindi naman dumaan ng dumi. Yun ang budiga, o kumbaga, stockroom ng mga sustansya ng ating kinain. Yung mga division naman yan. Yung lahat ng kinain mo na mga mapait nando, yung mga protina, vitamina, nandun lahat. Magkakasama yun doon. Ngayon, pagtulog tayo, magpaprocess yun sa katawan natin. Kaya tayo magkakaroon ng tinatawag na detoxification process. Nandiyan na yung na tulog tayo, naglalaway, minsan nagbumuta, pinagpapawisan pagtulog. Yan ang dinidetox lahat ng basura sa katawan. O yan po ang proseso ng pumapasok sa bibig. Ano naman yung lumalabas? Ang lumalabas, ang mga bagay na sinasabi ng tao. Halimbawa, nagsasalita tayo. Kung ang iniisip natin, ikabubuti, papakinabangan niya ng kausap natin. Pero kung panay mura, o panlalait, o panlilibak, magsasanga-sanga yun. Halimbawa, paninig ng puri. Si ano nga ganito, nagdumumi ata na maitim katulad ng uwak. Pagdating sa isa, hanggang sa huli, ang idinumi ng uwak.
Nagsanga-sanga. Ibig sabihin, lumalala ang sitwasyon. Sapagkat yan po ay sa puso ng gagaling. Ano-ano yan? Sabi dito, sapagkat sa puso ng gagaling ang masasamang pag-iisip. Kung pag-aralan natin, nasaan yung isip dito? Dito ang puso. Bakit dito galing yung masamang pag-iisip? Dahil po, dito nang gagaling. Kung emosyonal tayo, kaya kung pag-aralan po natin, pakiramdaman natin ang ating sarili. Ito, ingatan natin ang puso. Di ba, mahilig tayong manood ng teleserye. Kapag ang pinapanood natin, puro gira, palagi tayong galit. Kapag ang pinapanood natin, yung away ng agawan ng mag-asawa, silosa tayo. O kaya siloso. Kung ang pinapanood natin, puro drama, iyakin tayo. Pero kung comedy ang pinapanood, masayahin tayong tao. Yan po, nakukuha natin yan, kaya naiipon sa ating puso. Pero kung ibanghelyo ang ating pinapakinggan, at sinasabuhay, meron tayong pagpipigil o pagkontrol sa mga bagay na ginagawa natin. Lalo-lalo na kung ikasasama. Merong udyok ng Espiritu Santo na pumipigil sa atin, huwag mong gawin yan. Ikapapahamak mo yan, pati ng iyong kung sarili kaluluwa, pati ng iyong kapwa. Sa makatuwid, mag-iingat po tayo. Merong nakapagpaalala sa atin sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Kaya po, ano-ano yung mga nandidiyan sa ating puso? Sabi, maruruming pag-iisip. Dahil po sa emosyon. Halimbawa, panay kang manood ng horror. Minsan, pag naghugas sa kusina, lalo, may mga siwang ang kusina, takot. Minsan, ayaw hindi makalakad mag-isa dyan sa labas. Ganyan po kasi ang tinatanggap ng ating puso. Kaya, kung yan nga ay takot, lalo na ang mga masamang pag-iisip, nagmumula rin yan sa puso. Kaya po kinukumbay niya yung isip at puso. Ito yung taga-analyze ng bawat salitang ating napakinggan. Pero mas mabilis to. Hindi ba ga? Kapag minura ka ng kapitbahay, ang bilis mo rin sumagot. Ibig sabihin, yung proseso ng pag-analyze, mabilis. Kaya ang bibig, sagot agad. Pero kung nandyan ang Espiritu Santo, pipigilan tayo. Huwag mong sasabihin niya, mapapahamak ka. Kaya po, kung pag-aralan po natin, tinuturuan tayo dito na mabuksan ang ating pag-iisip at kilalanin natin yung mga bunga ng ating puso. Ano po ba nakasulat dito? Mga pagpatay. Halimbawa, bakit manggagaling dito yung pagpapatay? Yung inggit, ilang klaseng pagpatay? Hindi ibig sabihin na tinusok ko yung liig, o kaya sinakal, pagpatay, marami pong klase ang pagpatay. Halimbawa, sa isang magulang, ayaw ng iluwal ang, sa ina, ayaw ng iluwal ang iinom lang. Nang iinumin para malaglag. Wala siyang ginawa, no? Yun lang. Uminom lang, nalaglag lang. Pagpatay na yun. Ano ba? Halimbawa, yung isang bata naghahanap ng isang bagay na ikatututo niya. Nakilala niya ang simbahan, nagsimba na siya. Pagkatapos, pinipigilan na natin pumunta ng simbahan, pagpatay na yun. Sa makatulad, ano ba ang ibig sabihin ng pagpatay? Yung pagpapahiwalay. Sapagkat ang kamatayan ay tinatawag na pagkahiwalay. Sabi sa doktor, pagka ang isang tao ay wala ng buhay,
dinideclare na medically dead. Ibig sabihin, separated na yung katawan doon sa spirit. Kaya siya tinatawag na patay. Kaya kung hindi na sila magkasama, patay na yung tawag doon. Kaya, kung anumang bagay na naisin natin na mabuti at pinipigilan tayo, pinapatay na po tayo dyan. Ano pa? Mga bagay na yung dapat sana gawin natin yung mga mabubuti, pero ipinapahamak tayo ng ating kapwa sa pamamagitan ng mga paninira, ng mga pagkainggit. Kapag tayo'y napariwara, pagpatay na po ang tawag doon. Kaya sa mga naghahanap ng kaliwanagan, ng kaalaman, ng karunungan, huwag nating bigyan ng sagabal. Bagamat buhay pa rin sila. Pero kapag sila'y pinigilan natin, pinatay na rin natin sila. Sapagkat tinanggalan natin sila ng pagkakataong makilala ang katotohanan, makilala ang tama. Walang iba ang gumawa ng mabuti at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po mga bahagi yan ng tinatawag na pagpatay. Ano pa? Mga pangangalunya. Pangangalunya. Halimbawa, ang pangangalunya, ina-apply yan sa mag-asawa. Kapag ang isang babae umibig sa kanyang asawang lalaki, sabi nga, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Sa makatuwid, anumang nalalaman ng kalagayan ng lalaki, dapat alam ng babae. At kalagayan din ng babae, alam din ng lalaki. Isang laman sila, wala nang sikretuhan. Kaya po, kung papasok doon ang pangalunya, kung mayroong another party o third party, halimbawa, nagdagdagan ng isang babae, naging kaaway ng o kaagaw ng asawang babae, yung babae ng lalaki. Pangalunya yun. O kaya, nagkaroon din ng lalaki, yung asawang babae, nagkaroon ng kaagaw, yung asawang lalaki sa makatuwid bagay, yung lalaki ng kanyang asawang babae. Malinaw ba? Ibig sabihin, mag-asawa, lalaki at babae, pinagsama, meron ditong isa, pag iyon ay napunta doon na dagdag doon, ang isa doon ay magkakaroon ng pangangalunya. Katulad din po yan ng paglilingkod. Halimbawa, ang pagsasama kasi, commitment yan. Katulad din naman ng paglingkod na commitment. Halimbawa, ang gawain natin tungkulin bawat linggo, Sabado, o anumang araw na paglilingkod, nakakumit na tayo, nakasama tayo sa araw ng pagsamba. Pero pagka minsan, nagiging dahilan natin, yung meron ika nga akong lalakarin, meron ika nga akong gagawin, tambak yung labahan sa bahay namin. Kung pag-aralan po natin, minsan, nagiging kaagaw sila sa pagsamba. Sabi nga, pasensya ka na sis, brad, hindi ako makapunta ng mundo yan kasi marami akong labahin. Sabi ko sa kanya, mapalad ka. Bakit naman ako naging mapalad? Dahil napakarami mong damit. Kaya natambak dahil tamad ka maglaba. Pero kung araw-araw ka naglalaba, hindi yan maiipon. Tingnan mo, kung 5 lang ang damit mo, lalabahan mo na ang kasunod dyan dahil baka magtag-ulan, hindi matuyo. Pero dahil nga, 20 yung damit, kumbaga relax. Saka na ika nga ako lalaba. Minsan nagiging balaki din yun o nagiging kaaway sa paglilingkod. Kaya, ang tawag na sa atin, kayong mga mapangalunya, sapagkat nagiging kaagaw ng Diyos yung mga gawang makasanglibutan.
Totoo, may kalaban ng Diyos, si Satanas, pero hindi natin namamalaya, kinakain na tayo ng mga sitwasyon na kapaligid sa ating buhay. Hindi natin sinasamba si Satanas, pero yung mga offer niya ginagawa natin. Kaya, mabuksan ang ating kaisipan, gawin natin kung ano ang nararapat, pahalagahan natin yung mga pagtitipon o araw ng pagsamba. Hindi maging balakid ang labahin, o anumang lalakarin, o anumang bagay, para mapahiwalay tayo sa Diyos. Ano pang sabi dito? Pakikiapid. Pakikiapid. Yun naman, mayroon na siyang asawa, maghahanap pa. Kumbaga, gumagawa ng sariling pamamaraan para mapahiwalay. Yun ang pakikiapid. Nasa halip na nakakumit na, katulad sa asawa. Nakakumit na sa asawa. Kaya niya pinakasalan. Inasawa. Dahil sabi nga, kaya pinili ng lalaki ang kanyang mapapangasawa para kanyang pakasalan. Dahil siya na ang pinakamagandang babae sa lahat ng kanyang mga nakita. At siya ang bigay ng Diyos para sa kanya. Kaso, lumipas ang panahon, dahil marupok ang ngipin, nagbungi na, o kaya kulubot na yung balat, at saka hindi na nagtututbrush, hindi na lab, kaya naghahanap na ng iba. O yan na yung mga pakikiapid. Kung pag-aralan po natin, napakababaw niya. Dahil, sabi nga, ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Pinagsama saan? Hindi sa kama, kundi pinagsama ng Diyos. Sabi sa ibang bahagi, ang Diyos, pag-ibig. Ibig sabihin, ang tao, dalawang tao, pinagsama sa tinatawag na pag-ibig. Kahit yan kumulubot ang bala, kahit mabaho na yan umutot, kahit ano pa ang nangyari sa mukha niya, magkaroon man siya ng sakit, magtagumpay man siya, mabuhay man o mamatay, pumitig na asawa ang tingin, hindi nagbabago. Yan po ang pag-ibig. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay. Sabi nga sa pagkasal, forever and forever. Ano pa yung brad? Ay, hindi ko wala ko palang asawa si brad. Hirap at ginhawa. Sa sakit. Sickness. Ano pa ito? Nakalimutan ko na yun. Sickness and ill health. Kaya, yan po ang isang bagay na pinahahalagahan ng mag-asawa. Ngayon, kung ito po dinidikta ng ating mga puso, yung lumalabas sa bibig, sa makatuwid bagay, yung ginagawa natin. Halimbawa, paano yung mag-asawa, paano napunta sa panangalo niya o pakikiapid? Dahil po sa paninira. Nakita ko nga, si Kumarin may kasamang iba. O ano naman ang gagawin ng asawa nun? Siyempre gaganti. Kaya para mailayo na hindi mapahamak, pag-ingatan natin ang bibig na huwag makapagsalita. Ano pa sabi dito? Mga pagnanakaw. Paano makapagnanakaw yung nagsalita lang? Halimbawa, mula sa puso, nagsalita tayo, paano yung nakakaawa? Na masasabi natin, nagnakaw. Maraming sabihin mo, umalis ka nga si among, nandun yung cellphone sa kunin mo na lang. O diba? Nagbibigay ng ideya sa ibang tao na mga magnanakaw. Taga-inform.
Nakaturo kung ano yung nanakawin. Kaya yan po nakakapahamak din yan. Ano pa? Mga pagsaksi sa di katotohanan. Ano po yung mga pagsaksi sa di katotohanan? Lalo sa mga hearing, minsan, mag-witness kayo ka nga sa akin, ibigyan kita 5,000. Siyempre kailangan mo yung salapi, gagawin mo. Kaya kung tayo po ay may pag-iingat sa ating sarili, hindi po natin gagawin yun. Sapagkat ikapapahamak po natin ang sumaksi sa di katotohanan na hindi naman talaga nakita ng ating mga mata. Kaya kung yan ay isang bagay na tatanggapin natin na sumaksi tayo na hindi naman talaga nakita ng ating mga mata, yan po ay pagsaksi sa di katotohanan. Sa makatuwid, iyan ay kapahamakan ng ating nag-iisang kaluluwa. Ano po sabi dito? Mga pamumusong. Pamumusong kanino? Saan? Pamumusong sa Espiritu Santo. Sabi nga, huwag nga ninyong pighatiin ang Espiritu Santo na sa inyo. Yan kayo'y tinatakan. Paano tayo tinatakan ng Espiritu Santo? Sa oras na tanggapin natin ang salita ng Diyos, tayo ay nagsisi at nagbalik loob at hindi na tayo inaring isang alipin, kundi tinawag na tayong anak ng Diyos. Sa makatuwid, hindi na tayo magiging alipin ng muli, kundi anak ng tawag sa atin. Nakikilala ng kanyang anak ang ginagawa ng kanyang ama. Sa makatuwid, kung tayo po ay tinawag ng anak, mag-iingat na tayo sapagkat mayroong ipagkakaloob sa atin ang tanda ng Espiritu Santo. Para maingatan tayo na hindi na tayo makabalik sa dati nating kalagayan nung tayo ay makasalanan pa. Halimbawa, yung pagsasalita ng masama, madali lang sa atin noon. Ngayon may pagpipigil na tayo dahil sa Espiritu Santo na itinatak sa bawat isa sa atin. Kaya kung yan po ay nilalabanan natin, yung udyok ng Espiritu Santo na sa halip na pigilan natin ang ating sarili, pero ginagawa pa rin natin ang tawag doon, pamumusong. Sabi nga ng ating dakilang Panginoon, ang magkasala laban sa anak ng tao ay may kapatawaran. Subalit ang magkasala laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Yung lahat ng nagsuntok, naglura, nagsampal, nagpako sa ating dakilang Panginoon, lahat yun may kapatawaran. Pero yung tumutol sa lahat ng kanyang aral na sinabi, yan po ay walang kapatawaran sapagkat yan ay mula sa Espiritu Santo. Kaya kung yan po ay nilalabanan natin, ang tawag ng pamumusong. Ano pa? Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Dapat ang kumain hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. Pero pansinin po natin, bakit nung tayo ay nagkamalay na, mula pagkabata, bakit nakasanayan natin na bago kumain, kinakailangan maghugas ng mga kamay? Para saan? Kung sinabi dito ng ating dakilang Panginoon, ang kumain na hindi maghugas ng mga kamay ay hindi nakakahawa sa makatuwid. Hindi gawang masama ang hindi maghugas ng kamay. Pero dahil nga, minulat sa atin yung tinatawag na germs, bacteria, fungus, natakot na tayo, dumana ang pandemic, tinuturo yung mga bagay na hindi mapinsal o mapahamak ang tao. Maghugas ng kamay, mag-alcohol,
mag-sanitize. Lahat ikinuro na. Pero bakit marami pa rin ang namatay? Samantalang yung mga baliw, yung mga taong pakalat-kalat sa lansangan, hindi kilala yung sanitizer, yung alcohol, hindi naguhugas ng kamay, ni kahit hindi maligo, bakit sila'y buhay? Sabi nga ni doktor dito sa City Health Office, dahil naka-social distancing tayo sa kanila. Tama naman yung sinabi niya, bakit? Pero, iningatan po sila ng Diyos. Kaya hindi sila napahamak. Pero, yung sobrang ingat naman, minsan napapahamak. Dahil, galing sa laro yung bata, pagod na pagod. Minsan, paliliguan pa sa gabi. Kinabukasan, may lagnak na. Kaya po, napapahamak po dahil nasa aral yan. Kaya ang kumain ng hindi maghugas ng kamay, hindi po yan nakakahawa. Sa makatuwid, saan galing ang turo na paghugas ng kamay? Sa mga Parisiyo. Saan pa? Kung pag-aralan natin, saan ba nagmula yung pag-sanitize? Paghugas ng kamay? Sa DOH. Saan pa? WHO. Ano yung mga logo nila? Ahas. Sino yung nagtukso kay Adan sa kanyang iba? Ahas. Sa makatuwid, sa demonyo galing. Yan lang muna ang mababagi natin sa oras nito. Salamat po. At pagpalain tayo ng Diyos, maluman ang ating mga kahilingan, karaingan man, problema man yan, karamdaman man, ipagkaloob ng nawa ng Diyos ang lahat ng kasagutan sa ating mga kahilingan. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos.